Kamakailan ay ating tinalakay ay patungkol sa ponolohiya o palatunugan at ponema. Alam nyo ba na ang ponema ay may dalawang uri? Ito ang ponemang segmental at ang ponemang suprasegmental. Unahin natin ang ponemang segmental. Ang ponemang segmental ay makahulugang tunog na may katumbas na letra para mabasa o mabigkas. Meron siyang 15 katinig sa tulong ng mga karakter na ito at isang karakter na waring isang tandang pananong nagsisilbing pasara o impit na tunog o saglit na pagpigil sa hangin. At ang karakter na ito na kumakatawan sa titik na nang o nga. At kung may katinig, may patinig na 5 na siyang a, e, i, o, u. Kaya sumatotal, meron tayong 21 ponemang segmental. At ang ponemang segmental ay may 5 uri. Una ay ang ponemang katinig, pangalawa ay ponemang patinig, pangatlo diptongo, pang-apat cluster, panglima pares minimal. Unahin natin ang ponemang katinig. Ang ponemang katinig ay may ayos ayon sa tagpuan, bigkasan at paraan ng pagbigkas at kung may tinig at walang tinig ng pagbigkas sa mga ito katulad na makikita sa chart na nasa ibaba. Pero may dalawang uri ng ponemang katinig. Ito ay ang mga punto ng artikulasyon at paraan ng artikulasyon. Unahin natin ang punto ng artikulasyon. Ang punto ng artikulasyon ay nagsasabi kung saang bahagi. Tandaan, huwag sinabing punto ng artikulasyon, saang bahagi ng bibig ang ginagamit upang makalusot ang hangin sa pagbigkas ng isang ponema. Sa pamamagitan ng 8 punto ng artikulasyon ay may lalarawan natin ang ponemang katinig ng Filipino. Ito ang 8 punto ng artikulasyon. Una, panlabi na dumidiit ang ibabang labi sa labing itaas. Halimbawa, pa, ba, ma, wa. Pangalawa, pangipin. Dumidiit sa loob ng ngiping itaas ang dulo ng dila. Halimbawa, ta, da, na. Pangatlo, panlabi pangipin. Dumidiit ang ibabang labi sa mga itaas ng ngipin. Halimbawa, fa, va. Panggilagid. Ang ibabaw ng dulong dila ay lumalapit o dumidiit sa punong gilagid. Halimbawa, sa, ga, la, ra. Panglima, palatal o lumalapit o dumidiit sa matigas na bahagi ng ngalangala ang ibabaw ng punong dila. Ito ay ya. Pang-anim, belar. Dumidiit sa belum o malambot na bahagi ng ngalangala ang ibabaw ng punong dila. Ito ay ka, ga, nga. Pambito, panlalamunan. Ang likurang bahagi ng dila ay dumidiit sa lalamunan nito. Ito ay ja, ja. Pangwalo at huli, glotal. Lumalapit o dumidiit ang mga babagtingang patinig at hinaharang ang presyon ng papalabas na hiningang galing sa baga. At pagkatapos ay pakakawalan upang bumuo ng paimpit o pasutsot na tunog. Ito ay Parang paimpit o pasutsot na tunog. Pumunta naman tayo sa paraan ng artikulasyon. Ang paraan ng artikulasyon ay naglalarawan kung paanong pinatutunog ang ponemang katinig sa ating bibig. Ang paraan ng artikulasyon naman ay inilalarawan kung paanong gumagana ang ginagamit ng mga sangkap sa pagsasalita at kung paanong ang hininga ay lumalabas sa bibig o sa ilong sa pagbigkas ng alinman sa mga ponemang katinig. Ang paraan ng artikulasyon sa Filipino ay mapapangkat sa 6 gaya ng mga sumusunod. Una ay ang pasara, hinaharangan ang daanan ng hangin. Pangalawa, ang pailong, naharang ang hangin na dapat ay sa bibig lumalabas dahil sa pagtikom ng mga labi, patukod ng
dulong dila sa itaas ng mga ngipin o kaya'y dahil sa pagbaba ng malambot na ngalangala, ang nangyayari ay hindi sa bibig lumalabas ang hangin kundi sa ilong. Pangatlo, pasutsot. Sa makipot na pagitan ng dila at nangalangala o kaya'y ng mga babagtingang tinig, lumalabas ang hangin. Pang-apat, pagilid. Dahil sa mga dulong dila ay nakadikit sa punong gilagid sa mga gilid ng dila, lumalabas ang hangin. Panlima, pakatal. Dahil sa mga dulo ng nakaarkong dila ay pumapalag ang hangin sa loob ng bibig at paiba-iba ng direksyon at ito ay nahaharang. At ang huli, ang malapatinig. Kapag malapatinig ang ponema, ang galaw ng labi o dila ay mula sa isang posisyon patungo sa ibang posisyon. Dumako naman tayo sa pangalawa, ang ponemang patinig. Ang ponemang patinig ay binibigkas sa ating dila na binubuo ng harap, sentral at likod na bahagi. Ang mga bahagi ng dila ang gumagana sa pagbigkas ng mga patinig na binibigkas ng mataas, gitna at mababa. Halimbawa ng mga ponemang patinig: A, E, I, O, U. Ito sila. Narito sa kaliwang bahagi ang ayos ng dila na siyang mataas, gitna at mababa. At ang nasa itaas naman ay bahagi ng dila na siyang harap, sentral, likod. Tingnan natin. Ang I na bahagi ay nasa harap at ang ayos ng dila ay mataas. I. At ang U na nasa likod na bahagi ng dila at mataas din. U. At ang gitna na siyang E sa bahagi ay harap. E. At ang O na bahagi ng dila ay nasa likod at ang ayos ng dila ay nasa gitna rin. O. At ang pinakamababa na ayos ng dila ay A, ngunit nasa sentral na bahagi ng dila. A. Dito, sa ponemang patinig ay titignan nyo ang ayos o forma ng inyong dila kung nasa ang ayos, mataas ba, gitna o mababa, at ang bahagi nito kung nasa harap, sentral o likod na bahagi. Pumunta naman tayo sa diptongo. Ang diptongo ay ponemang patinig na A, E, I, O, U at sinasamahan ng malapatinig na W at Y o wa at ya. Ang mga diptongo sa Filipino ay Y na siyang I, A, I, Oy, Uy, na W na Aw, Ew, Iw, O, U. Halimbawa ng aw. Yan ang mga halimbawa ng salitang may diptonggong aw sa hulihan. At ang iw naman ng mga salitang ginagamitan ng diptonggong iw. At ito naman ang mga diptonggong ginagamitan ng ay sa huling bahagi. Ito naman ay ang oy. Ito naman ang a at uy. Dumako naman tayo sa cluster o kambal katinig. Binubuo ng dalawang magkasunod na katinig sa isang pantig. Tama ang inyong narinig. Dalawang magkasunod na katinig. Ano nga ba ang katinig? Ito ay consonant. Maari daw makita ito sa inisyal, medial at final na pantig ng salita. Halimbawa, meron tayong tatlong bahagi, hindi ba? Unahan, gitna at hulihan. Kambal katinig, ito ay dalawang magkadikit na katinig. Halimbawa, drama, nasa unahan, blusa, clerk, krema, gripo, dyaryo, plano, nasa unahan. Sa gitna naman, squatter, eskwela, biskwit, konklusyon, sombrero, pilantropo. Sa hulihan naman, record, type, nurse, cart, base, card, relax. Tandaan na dalawang magkadikit o kambal na katinig lamang na maaring nasa unahan, gitna o hulihan. Dumako naman tayo sa huling uri ng ponemang segmental na siyang pares minimal. Ang pares minimal ay isang pares ng mga salita na magkaiba ng kahulugan ngunit magkatulad sa bigkas maliban sa isang ponema sa magkatulad na posisyon. Ginagamit ito upang maipakita ang pagkakaiba ng mga tunog na magkakahawig ngunit magkaiba ang ponema at kahulugan. Halimbawa, pares minimal, parehas daw ng bigkas ngunit kapag pinaltanan ng ponema ay naiiba na ng kahulugan. Halimbawa, misa, mesa. Ginamit sa misa,
ito ay yung sa simbahan o seremonya. Pangalawa ang mesa na siyang table. Oso, uso. O yung oso, ginamit ang o na phonema ay isang hayop. Dito naman uso o siyang trending sa Ingles. Celia, Celia. Celia isang tao. Silya o isang upuan.